Bulag ang Senado, bingi ang Supreme Court. Dalawang institusyon na nawalan na ng tiwala ang taong bayan. Ang mga opisyalis natin na inaasahan nating siyang magtatanggol sa atin, lalo na sa mga tiwaling government officials, sila pa pala ang magkakanlong at magtatanggol sa mga ito. Dinismiss, pinatay nila ang impeachment trial o ang impeachment case ni Sara Duterte. Akala nila nagtagumpay sila. Hindi po, dahil sa tingin ng mas nakararaming taong bayan, kayo po ay mga taksil ng bansang Pilipinas. Kahit na anong palusot ninyo sa ginawa ninyong pagtatanggol sa inyong mga boto, kayo-kayo na lang at ang mga DDS ang naniniwala dyan. Dahil majority ng mga Pilipino ang tingin sa inyo mga Judas. Buti pa sa panahon ni Hesukristo, isa lang ang Judas. Sa makabagong panahon, 17 ang Judas. Kasi parang hindi nila nakita ang pinaglalaban ng mas nakararaming Pilipino. Ang gusto lang natin makita ay ang harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Kung wala siyang kasalanan, kung wala siyang itinatago, wala siyang dapat ikatakot. So ang ibig bang sabihin niyan, lahat ng bumoto na i-archive ang kaso ni Sara Duterte ay naniniwala na okay lang ang magnakaw? Hanggat hindi humaharap si Sara Duterte at ipinapaliwanag ang kanyang side, dahil yun naman ang gusto niya, bloodbath daw. Pinagpipilitan niya na wala siyang kasalanan. Bakit ninyo hinarang si Sara Duterte, ang Senado, ang Supreme Court? Kung naniniwala kayo na malinis si Sara Duterte, dapat itinuloy ninyo yung impeachment trial na yan. Ganun lang kasimple yun. Kung wala kayong tinatago, lahat kayo, kung wala kayong tinatago, hindi kayo matatakot na harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Pero sa ginawa nyong yan, kahit na ano pang dahilan ang gawin nyo, kahit na magpalusot kayo, kahit na anong alibay ninyo, hindi kayo paniniwalaan ng majority ng mga Pilipino na ang gusto lamang ay matuloy ang impeachment trial para malinis ni Sara Duterte ang kanyang pangalan. Pero dahil sa ginawa nyong yan, mas lalong tumindi ang duda ng mas nakararaming taong bayan na may kasalanan si Sara Duterte. Lagi ko pong sinasabing mas nakararami. Dahil pag sinabi natin taong bayan, ang daming umaalma. Hindi lang naman daw tayo ang taong bayan. O di ayan na ha, mas nakararami. At least malaman ninyo na mas nakararaming Pilipino ang gustong harapin ni Sara Duterte ang kanyang kaso. Sa ginawa ninyong pantatakip kay Sara Duterte, sa tingin ninyo, maniniwala pa ang mas nakararaming Pinoy na wala siyang kasalanan? Magbasa nga po tayo ng mga statements ng mga Duterte senators at mapapansin ninyo yung kanilang mga palusot ay nagpapahiwatig lamang na pinagtatakpan nila si Sara Duterte. Unahin po natin si Amy Marcos. Sabi niya, if we subscribe to the view that we should wait for the resolution of the motion for reconsiderations, then we would not be respecting the immediately executory portion of the decision. Aba, biglang-bigla nalaman ng mga senador na to ang ibig sabihin ng immediately. Pero yung salitang forthwith, hindi nila maintindihan. So ano ang pinagkaiba ng forthwith sa immediately? Dahil lahat kayo halos pare-pareho kayo ng kuda na immediately. Sinasabi ng Supreme Court, immediately executory. Pero pagdating sa forthwith, pinadaan nyo pa ang 4-5 buwan bago nyo pinatay ang impeachment. Pinaghintay ninyo ang taong bayan na akala ninyo basta na lang mapapagod sa kakahintay at pababayaan na lang kahit na anong gawin yung kalokohan o desisyon. At sinabi ko na nga na expected ko yan, na yan ang kanilang magiging desisyon. Mas magugulat pa ako kung sila ay pumayag matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. So ngayon, Amy Marcos, alam nyo na ang ibig sabihin ng immediately. Pinagdudutan ninyo yung immediately na yan. Pero yung forthwith, pinadaan nyo yung 4 hanggang 5 buwan bago nyo naintindihan ang ibig sabihin ng forthwith. Na ang forthwith at immediately ay iisa lang po ang kahulugan. Meron pang pasaring itong sa Amy Marcos na akala mo bata Pero mahahalata mo naman, na galit lang siya sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Talagang binabagsak nila si Martin Romualdez. Paano yung mapapabagsak yan? Suportado yan ng supermajority ng mga kongresista. Sabi kasi ni Amy Marcos sa House of Representatives,
Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang palitan ninyo? Sino ka para pagsabihan ang House of Representatives? Pareho lang kayo ng powers. Co-equal kayo. Sinagot katuloy ng House of Representatives. Sabi dito sa balita, House leaders bumuelta kay Senator Amy, sinabing wala itong karapatan diktahan ang Kamara kung sino ang dapat mamuno. Sabi ni House Senior Deputy Speaker J.J. Suarez na walang karapatan ang Senado na magdikta kung sino ang dapat mamuno sa Kamara. Sabi naman ni House Deputy Speaker J. Conggun, dapat pumreno si Senator Marcos sa pagsasalita at may hangganan ang mga pwedeng sabihin sa publiko, lalo na kung nakasisiraan niya ito sa integridad ng ibang institusyon. Akala kasi ni Amy Marcos, yung Senado ang pinakamahusay na institusyon sa atin. Walang-wala, bagsak na nga ang inyong trust rating eh. Akala ninyo, mas mataas kayo sa House, magkapareho lang kayo ng powers? Paano kaya kung sabihan naman kayo ng mga House of Representatives na palitan nyo na ang Senate President nyo na si Chis Escudero? Hindi ka kaya umalma? Alibay naman ni Senator Erwin Tulfo. Bumoto po ako ng yes sa motion na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente, kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas. At mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Ano ang labag sa konstitusyon? Yung ginawa nilang pagdagdag ng 7 bagong regulasyon at panuntunan, tapos sasabihin hindi sinunod ng House of Representatives, paano susundin ng Kamara kung non-existent pa yun nung time ng pag-file ng impeachment complaint. Ito yung sinasabi ko sa inyo pagtatakpa nila, dededmahin nila yung ginawa ng Supreme Court para lang ma-justify nila kung bakit sila nag-yes. Sasabihin pa ni Erwin Tulfo na hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente. 2 bagay lang yan. Gusto nyong ituloy ang impeachment trial or gusto nyong iligtas. Wala nang iba pang dahilan. So wag mo nang isave ang sarili mo, Erwin Tulfo. Yung sinasabi mong malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema, paano naging malinaw yun? Kung right in the middle of the ball game, magpapalit kayo ng rules. Yung ba ang malinaw? Nakita ng mas nakararaming Pilipino ang ginawa ng Supreme Court. Kayo dyan sa Senado, hindi nyo nakita. Basta ang sinasabi nyo, respetuhin ang Korte Suprema. Paano mo re-respetuhin ang Korte Suprema kung sila mismo ang gumagawa ng pagbali sa konstitusyon? Tapos, playing safe ka pa nung sinabi mong, sa totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue, upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan at upang harapin ang pananagutan kung ito ay nararapat-dapat. Paano pa siyang sasagot? Pinatay nyo na nga yung impeachment case. Wag nang lumusot, bumoto ka nga ng yes Alam na alam mo na kapag inarchive yung kasong yan, ay malabo nang mabuksan muli dahil kailangan ng majority ng Senado para mabuksan muli ang kaso. Majority na nga kayong pumatay sa impeachment case Sasabihin nyo pa na pwede naman buksan muli ang kasong yan? Wag kami, Erwin Tulfo. Dito naman tayo kay Alan Peter Cayetano. Sabi niya, so I was thinking, what if naging masyadong emosyonal yung eleksyon ng huli and 1/3 of members of Congress ay naging anti-administration? At ang kinakaharap natin ngayon ay isang impeachment laban kay President Marcos. At pag siya ay na-impeach, magiging presidente si Vice President Sara. I wonder if all of us in this room and out of this room will still have the same paninindigan. Natural kung yan ay kung si President Bongbong Marcos ang na-impeach, siguradong tutuluyan ninyo. Kasi anti-BBM kayo Walang comparison, Alan Cayetano. Hindi pwedeng what if dyan sa usapin na yan. Ang subject for impeachment si Sara Duterte. Huwag ka na magpa what if dyan. Dahil kung si President Bongbong Marcos ang nandyan sa kalagayan ni Sara, sigurado itutuloy ninyo ang trial. Ito talaga mga senador na to, mga palusot ninyo, halatang halata. Buti pa si Senator Tito Soto. Walang patumpik-tumpik, walang paasa-asa. Sabi niya, I know for a fact, once it is archived, it is dead.
May God have mercy on your decision. Tama yan. Ipasa Diyos po natin lahat dahil siya ang nakakaalam sa lahat ng ito. At ang parusang aabutin nitong mga senador na to, na halatang halata na hindi sila para sa taong bayan. Sila ay naglilingkod lamang sa kapritsyo ng isang Sara Duterte. Puntaan naman natin si Senator Robin Padilla. Sabi niya, oo, political ang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao at kailangan dumaan sa tamang proseso at yan po ang ipinaglalaban natin. Pagkatapos po nating marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Doon po sa mga nagsasabi, bakit puro impeachment na lang ang inaatupag ng Senado at ng House? Maraming problema ang taong bayan at ang Pilipinas. Isa nga sa problema, si Sara Duterte. May trabaho ang House of Representatives at ang Senate. Ang House to initiate the impeachment, ang Senado to try and decide. Wala pong to dismiss or to archive. At ang Presidente gumagawa ng kanyang trabaho. Halos hindi na nga natutulog si President Bongbong Marcos, hindi na nakakapagpahinga, pero tuloy-tuloy. So wag sabihin ni Robin na harapin ang tunay na mga problema ng bayan dahil isa po si Sara Duterte sa problema ng bayan. Sabi pa niya, hindi kailanman dapat masagasaan ito ang karapatan ng tao. Yung karapatan ng taong bayan na malaman kung saan dinala ni Sara Duterte yung limpak-limpak na perang nakulimbat niya. Yes, sinasabi natin nakulimbat kasi ayaw niyang ipaliwanag So hanggat hindi siya nagpapaliwanag, ang nasa isip ng mas nakararaming Pilipino, talagang nangulimbat siya. Salita nga ng iba nagnakaw. So kahit na pinatay niyo na itong impeachment trial ni Sara Duterte, tatatak po sa isipan ng mas nakararaming Pilipino na magnanakaw si Sara Duterte. Sabi naman ni Senator Rodante Marcoleta, you want to impeach the Vice President? Do it in the right way. So, ang masasabi lang natin, kung gusto ninyong magnakaw sa kaban ng bayan, do it the right way. Or shall I say, do it the Sara Duterte's way? May sinabi pa pala si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, kung ayaw nating maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Nako, hindi po talaga aabot sa 2028 si Sara Duterte kasi meron pang ICC, may mga kaso pa siyang haharapin, meron pa sa Ombudsman, meron pa sa DOJ. Hindi ba sabi nga ni Amy Marcos, patong-patong ang kaso ni Sara Duterte at mahirap lusutan ito. Galing na po yan kay Amy Marcos mismo. So, sino ang tatalunin sa 2028? Uy, narinig ko, ang balak daw nitong PDP, kung hindi makakatakbo si Sara Duterte sa 2028, si Robin Padilla daw ang kanilang ikakasa bilang presidente. Joker din itong PDP, no? Sabi naman ni Senator Bongo, the ruling is clear. Wala na dapat tayong impeachment na pag-uusapan sa ngayon. Ano ang naging klaro doon, Bongo? Yung ginawa nilang pagdagdag sa 7 regulasyon, 7 panuntunan na dapat sundin ng House of Representatives? Hindi ba dapat hindi nila ginawang retroactive yun? Hindi ba dapat i-apply nila yung mga bagong rules nila sa mga susunod na impeachment? Pero hindi nyo tinalakay yan Wala akong narinig ni isa sa inyo na nagtanong, bakit nga nagsingit ang Supreme Court ng 7 bagong regulasyon? Sabi nga ng isa sa mga framers ng Constitution, pinadali nila ang pag-impeach sa isang tiwaling government official na ngayon pinahirap ng mga nakaupo sa Supreme Court. Bakit? Para mailigtas si Sara Duterte. At marahil, sabi ng iba, para mailigtas ang sarili nila dahil ang mga Supreme Court judges po ay impeachable din. Kaya nga ipinagtaka din ng isang dating Chief Justice, gagawa kayo ng batas na kayo ang makikinabang? O hindi ba? Huling-huli ang intensyon nila. Para nga naman kapag sila ang in-impeach, mahihirapan ng taong bayan na sila ay patalsikin sa pwesto. Good job talaga, Supreme Court. So hindi pwedeng sabihin ni Bongo na wala na dapat tayong impeachment na pag-uusapan sa ngayon. O kahapon, talagang wala na kasi pinatay nyo na Pero hindi po dyan natatapos yan, I tell you.
Dahil kung nagsalita na ang Supreme Court at nakita yan ng mas nakararaming taong bayan ang ginawa nilang pagmanipula sa batas, hindi po tatahimik ang tao. So hindi natapos ang usapin na yan kahapon sa Senado. Sabi pa ni Bongo, the Supreme Court has already spoken in crystal clear language. The court unanimously voted that the articles of impeachment against the Vice President are unconstitutional. Which brings me back to the question, ang ginawa ba ng Supreme Court ay naaayon sa ating saligang batas? Sabi naman ni Senator Bam Aquino, dahil naghain po ang House ng motion for reconsideration na baka sakaling mabaliktad yung kanilang desisyon. Sabi ni Senator Bam, it would not be impossible for the Supreme Court to reverse its decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Pero nag-aaksaya lang po tayo ng panahon. Alam naman natin kung ano ang isasagot ng Supreme Court dyan. Alangan namang baliktarin nila yung nauna nilang desisyon. Di mapapahiya sila. At magagalit kung sino ang dapat magalit. Sabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, tapos na ang usapin, patay na ang kaso. Bakit natin ipinipilit ang isang bagay na malinaw na wala sa ating kapangyarihan? Nagsalita na po ang Korte Suprema, hindi saklaw at walang jurisdiksyon ang Senado. Ngayon, sabi nga ni Tito Soto, kung wala silang jurisdiksyon doon sa kaso, bakit nila inarchive? So pare-pareho po sila ng palusot. Suportahan, respetuhin ang desisyon ng Supreme Court. Kahit na nakikita na natin na meron pong pagmamalabis. Dahil para sa kanila, Supreme Court ay hindi pwedeng magkamali. Na ang Supreme Court, kaya nga tinawag na Gods of Padre Faura, ay sila lamang ang pwedeng mag-interpret ng batas kahit na dagdagan nila or para bang insertions. And speaking of insertions, ang sabi naman ni Senate President Chis Escudero, the Senate will not be used by those who want to further their political ambitions. Kailangan pa ba nating kontrahin ito? Sino ba ang may mga political ambitions? Nalalapit na kasi ang 2028 Tingnan natin kung mananalo pa kayo ulit sa 2028. Ito ang isa sa nakakatawang sinabi ni Chis Escudero. To those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these simple questions. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you really respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President? Remove the name of the Vice President in this case. Apply the decision of the High Court to another impeachable official. Would your positions be the same? O ginaya mo lang yung sinabi ni Alan Peter Cayetano Talaga nag-usap-usap kayo, no? Dapat pare-pareho kayo ng alibay. So, ibato natin pabalik kay Chis Escudero yung tanong niya. Senator Chis, are you truly for accountability or simply pro-Sara? Do you really respect and want to preserve the Constitution or you simply love the Vice President? Paano mape-preserve ang Constitution kung ang mismong Supreme Court ang bumabali dito? At doon sa nagsasabing Supreme Court, respetuhin dahil hindi pwede magkamali yan. Sila ang pinakahuling arbiter at sila ang makakapag-interpret ng batas. Pero bago po yan, may lumabas na balita galing sa News 5. Title nito, Pleased to meet several senators. Ibinahagi ng Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Zilian, ang ilang larawan mula sa pagkikita nila ni Senate President Chis Escudero nitong Miyerkules, August 6. Hindi idinetalye ni Huang ang mga napag-usapan nila. Sabi pa ni Huang, honored to call on Senate President Chis Escudero and exchange views on a range of topics of mutual interest. Also pleased to meet with several senators. Lahat kaya ng bumoto ay kasama ni Chis Escudero nung kanilang hinarap itong si Chinese Ambassador?
Ano kaya ang pinag-usapan nila sa meeting ng isang Chinese ambassador? At oo nga pala, may lumabas din pong balita na galing kay Associate Justice Leonen nung sinabi niyang Supreme Court is not perfect. Matatandaan na inamin ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen sa isang grupo ng mga law students sa Baguio City noong 2015 na hindi perpekto ang Korte Suprema at malaya hindi lamang ang mga mahistrado ngunit maging ang mga mamamayan na questionin ang mga desisyon nito na pinaniniwalaan nilang hindi naaayon sa konstitusyon. Dagdag ni Leonen, the Supreme Court is not perfect. Citizens and academics certainly have the right to call attention to the fallibility of the courts. Sabi pa niya, the Supreme Court should not be immune to public scrutiny. It should thrive on it. Dissenting opinions are expressions of hope that may be addressed by some justices to consider erroneous judgments who may be able to sway the majority. Pero sa kaganapan po kahapon, tila nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan ang Korte Suprema sa mga argumento ng mga legal luminaries, kabilang ang mga retiradong mahistrado at mga bumalangkas ng 1987 Constitution na kumikwestiyon sa pagbasura ng SC sa impeachment. Pero itong mga Duterte senators, nagkakaisa na hindi dapat questionin ang desisyon ng Supreme Court. Pero galing na mismo kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen, the Supreme Court is not perfect. Citizens and academics certainly have the right to call attention to the fallibility of the courts, calling the Duterte senators. Ano ang masasabi niyo sa sinabi ni Marvic Leonen? Kayo po, ano ang masasabi niyo sa pagbasura ng Supreme Court at ng Senado sa impeachment case ni Sara Duterte?